Sa simula ng kwento, makikita natin ang isang babae na nagtatanong sa isang sugatang binata kung saan matatagpuan ang isang bagay. Sa halip na sagutin ang tanong, ginawa ng lalaki ang lahat para makahinga ng maayos. Itinaas ng babae ang kanyang espada at muling tinanong ang lalaki habang tinatitigan ito. Naisip ng binata kung paano walang sinuman ang umasa na ang babaeng ito, na direktang tagapagmana ng Sword Supreme, ay magiging napakalakas. Walang inaasahan na ang batang babaeng ito ay magiging makapangyarihan upang patayin ang daan-daang demonic humans sa isang pag-atake. Kilala ang batang babae bilang Divine Blade, at ang kanyang pangalan ay si Wisola. Si Wisola ang pumatay sa Heavenly Demon na nagdulot ng Great Orthodox Demon War. Hinawakan ng Divine Blade ang binata at muling tinanong kung saan nagpunta ang iba pang mga demonic humans. Hiniling ni Ciela sa lalaki na tulungan siya kung mayroon man itong kaunting konsensya. Habang tinitingnan ng babae na may malungkot na mga mata, sinabi ng binata sa kanyang sarili na alam niya ang lokasyon na hinahanap nito. Sa kasamaang palad, hindi siya makapagsalita dahil wasak ang kanyang mga vocal cords. Ngunit ang totoong dahilan ay dahil may isang sumpa sa kanyang puso na pumipigil sa kanya na magsabi ng kahit ano. Habang tumutulo ang kanyang mga luha, sinabi ni Sola sa lalaki na ito na ang kanyang huling pagkakataon. Ibinunyag niya na gusto na ng kanyang mga kasama na patayin ito. Tiniyak niya na gagawin niya ang lahat upang iligtas ito kung sasagutin siya nito. Habang umiiyak ng labis, nakiusap ang Divine Blade sa binata na sagutin siya. Hindi maunawaan ng ating pangunahing tauhan kung bakit ganito na lang ang pagnanais ng Divine Blade na hanapin ang iba pang mga demonic humans. Naisip niya kung malungkot ba ito dahil sa matinding galit sa mga demonic humans na hindi niya nahuli. Ngunit agad niyang inalis ang ideyang ito sa kanyang isipan. Napagtanto niya na nalulungkot si Ciela dahil kay Jiang Xianyon, na kilala rin bilang Meteor Blade. Si Jiang Xianyon ang kasintahan ni Ciela na dinukot ng mga demonic humans. Ngumiti ang binata nang maisip niya ito. Nakakatawa para sa kanya na ang pinakamalakas na tao sa mundo ay nag-aalala para sa isang lalaki lamang. Naiinis si Sola nang makita ang binatang ngumiti. Ibinagsak niya ito sa lupa sa galit. Sinabi niya na pinatay na sana niya ito nung una pa lang silang nagkita kung alam lang niya na magiging ganito ito kasama. Habang umiiyak sinabi ni Ciela na marami siyang pinagsisisihan. Nagulat ang binata sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na sasabihin ito ni Ciela sa kanya. Naalala niya ang unang pagkikita nila. Inalok siya ng dalaga ng isang bagay noon. Sa panahong iyon, isang masungit na binata ang ating pangunahing tauhan, habang si Ciela naman ay isang inosenteng batang babae. Naisip ng binata kung kailan nagsimulang magkamali ang lahat para sa kanya. Isa siyang taksil na nagtaksil sa maraming tao at pumanig sa mga demonic humans. Napagtanto niya na hinahabol na siya ng karma. Bago makalabas ng selda, nakita ni Ciela na may ginagawa ang binata. Agad siyang lumingon at tinawag ito sa pangalan na Guyang Chun. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nito habang dahan daw ang ginagamit nito ang kanyang dugo para magsulat. Nararamdaman ni Yang Chun na may napunit na kalamnan sa kanyang dibdib. Dumura siya ng maraming dugo. Nagulat ang Divine Blade sa kanyang nakita. Ginamit ni Yang Chun ang kanyang dugo para ipagpatuloy ang pagsusulat habang nahihirapan siyang igalaw ang kanyang kamay. Naalala niya na sinabi sa kanya ng isang tao na sasabog ang kanyang puso kung lalabag siya sa alinmang kondisyon. Nang maalala niya ito, may isa pang kalamnan ang napunit, dahilan upang muli siyang dumura ng dugo. Naalala ni Yang Chun na ang sumpang ito ay tinatawag na Heavenly Demon Demonic Art, isang kasanayan na ginagamit sa mga kasapi ng kulto upang hindi sila magtaksil sa kanilang samahan. Mabilis na lumapit si Ciela kay Yang Chun at tinanong kung ayos lang ba siya. Napagtanto ng babae na namamatay na si Yang Chun dahil sa pagsusulat. Pinakiusapan niya itong itigil ang paggalaw ng kanyang kamay, ngunit hindi na siya naririnig ni Yang Chun. Habang nagsusulat, naisip ng binata kung maniniwala kaya si Ciela kung sasabihin niyang pinagbintangan lang siya. Alam ni Yang Chun na kahit pa marami siyang dahilan, hindi siya kailanman paniniwalaan nito. Matapos niyang sabihin ito sa sarili, natapos na ng binata ang pagsusulat ng lokasyon. Nagulat si Ciela sa kanyang nakita, isang mensahe na isinulat gamit ang dugo ni Yang Chun. Alam ni Yang Chun na kahit sinabi niya ang totoo, huli na ang lahat. Hindi niya nakita kung paano mababago ng kanyang mga salita ang sitwasyon. Nang matapos siya, nagsimula siyang sumigaw sa matinding sakit habang dahan-daang napupunit ang kanyang puso.
Matapos ang ilang sandali ng pagsigaw, bumagsak siya sa lupa at tumingin sa itaas. Naisip niya ang uri ng buhay na kanyang namuhay. Naalala niya ang sandali kung saan kasama niya ang isang babae sa huling mga sandali nito. Itinaas ng babae ang kanyang kamay, at hinaplos ang mukha ni Yang Chun na may maliwanag na ngiti. Hiniling ng babae sa kanyang kapatid na maging masaya. Habang inaalala ang kanyang nakaraan, tinawag siya ni Sila na may luha sa mga mata. Naalala ni Yang Chun kung paano ang malalaki at maliliit na pagsisisi ang bumuo sa kanyang buhay. Naalala niya ang pagtayo sa tabi ng isang babaeng may berdeng buhok sa huling sandali nito. Ang babaeng bulag ay humingi ng tawad kay Yang Chun nang mapagtanto niyang nasa tabi ito. Matapos lang siyang tingnan ng malamig ng binata. Habang kumikislap sa kanyang mga mata ang kanyang buhay, muling tinawag siya ni Sola. Naalala niya ang hawak-hawak niyang babae na may puting buhok sa kanyang mga bisig sa isang maulan na araw. Habang bumabagsak ang ulan sa kanila, tinanong siya ng babae kung umiiyak ba siya. Itinaas ng babae ang kanyang kamay at tiniyak ni Yang Chun na hindi siya umiiyak, ulan lang iyon. Tinanong ng babae kung sumikat na ba ang buwan. Sinabi ni Yang Chun na nariyan pa rin ito. Sinabi ng babae na mabuti na magkasama silang dalawa ng buwan. Pagkatapos nito, bumagsak ang kamay ng babae at namatay. Sa sandaling naalala niya ito, napagtanto ni Yang Chun na kaawa-awa ang kanyang buhay. Ipinanganak siya sa Shangxigu clan, isang kilalang angkan ng Orthodox faction. Namuhay siya bilang isang Orthodox martial artist bago nagtaksil at sumapi sa demonic side. Natalo ang demonic cult sa Great Orthodox Demon War, at si Yang Chun ay pinahirapan bilang bilanggo ng digmaan bago siya namatay. Matapos makita kung paano naglaro ang kanyang buhay, ipinikit ni Yang Chun ang kanyang mga mata at namatay. Sa susunod na eksena, makikita natin ang batang si Sila na iniaalok si Yang Chun ng isang patatas na may ngiti sa kanyang mukha. Nagulat ang binata sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala na bumalik siya sa panahon kung kailan una silang nagkita ni Sila. Hindi maunawaan ni Yang Chun kung ano ang nangyayari. Sigurado siyang namatay siya matapos sumabog ang kanyang puso dahil nilabag niya ang patakaran ng Heavenly Demon. Sigurado rin siya na natapos na ang kanyang buhay sa mga kamay ni Sola. Nang ilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, napansin niyang normal ang tibok ng kanyang puso, na parang walang nangyari. Dahil sa laki ng kanyang katawan at sa kapaligiran na kinalalagyan niya, naisip ng binata na bumalik siya sa kanyang kabataan. Nagtaka si Yang Chun kung nananaginip ba siya. Kahit pakiramdam niya ay nananaginip siya, hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang kanyang panaginip. Noong unang araw na nagkita sina Sila at Yang Chun, habang tinitingnan ang patatas na hawak ni Sila, naalala ng binata na may sinabi siya sa dalaga sa kanyang nakaraang buhay. Noon, tinabig ni Yang Chun ang patatas mula sa kamay ni Sila. Nagulat ang dalaga sa ginawa niya. Pinisa pa niya ang patatas gamit ang kanyang paa habang may nakakatakot na ekspresyon sa mukha. Tinawag pa niya si Sila na isang hampas lupa at sinabing dapat alam nito ang kanyang lugar. Nainis si Yang Chun sa pag-alala sa ginawa ng kanyang nakaraan, iniisip niyang nananaginip lang siya. Pinaniwalaan niyang naaalala niya ang alaala dahil sa dami ng kanyang mga pagsisisi. Sa nanginginig na tinig, tinanong ni Sola kung hindi ba niya gusto ang patatas. Nang marinig ito, kinuha ni Yang Chun ang patatas mula sa kanya, na may maliwanag na ngiti sa mukha. Nagpasalamat siya sa dalaga para sa patatas at tiniyak na masisiyahan siya rito. Kaagad pagkatapos nito, kumagad siya sa patatas at napasigaw sa init. Hindi niya inaasahan na magiging sobrang init ang patatas. Nagtaka siya kung bakit mainit ang patatas kung nasa panaginip lang siya. Natawa si Sila nang makita niyang inilalabas ni Yang Chun ang kanyang dila dahil sa init. Nakakatuwa para sa kanya na namula ang mukha ng binata. Habang pinapalamig ni Yang Chun ang kanyang dila, lumapit sa kanya ang isang binata na nakasuot ng kaparehong kasuutan. Tinawag nito si Yang Chun na Young Master, at sinabing matagal na niya itong hinahanap dahil bigla na lang itong nawala. Naalala ni Yang Chun na ang lalaki ay kanyang tagapagbantay na si Muyon. Natuwa si Muyon na walang nangyaring masama sa kanyang batang amo at sinabi nitong nag-alala siya na baka may masamang mangyari dito. Napansin ni Muyon na nasunog ang dila ng kanyang amo at nakita niyang kinain nito ang patatas na ibinigay ni Sila. Agad niyang hinawakan ang kanyang espada at tinanong si Sila kung gusto ba nitong mamatay. Pinakalma siya ni Yang Chun at sinabing ayos lang ang lahat. Hiningi niya kay Muyon ang isang bagay.
Hindi alam ni Muyon kung ano ang tinutukoy ng kanyang amo hanggang sa hilingin nito ang honey cookie na nasa bulsa ng tagapagbantay. Nagulat si Muyon sa kahilingan pero kinuha niya ang biskwit at inabot ito kay Yang Chun. Sinabi niyang iyon na ang huling piraso, tinanggap ito ng binata at inialok kay Soul A. Nagulat si Soul A at tinanong kung totoo bang ibibigay niya yun sa kanya. Ngumiti si Yang Chun at sinabi na yun lang ang kaya niyang ibigay kapalit ng masarap na patatas. Napaluha si Soul A sa tuwa at sinabi na iyon ang unang beses na may nagbigay sa kanya ng isang bagay na kumikislap at mabango. Bago pa man niya tanggapin ang biskwit, tinawag siya ng isang matandang lalaki na tinawag niyang Lolo. Agad na yamakap si Soul A sa kanyang lolo na masayang sinabi na ligtas siyang nakabalik. Pinayuhan ng matanda ang kanyang apo na huwag bibitawan ang kanyang kamay. Siniguro naman ni Soul A na ayos lang ang lahat at ipinakita pa na nakakuha siya ng patatas. Sinabi ng matanda na hindi patatas ang problema at tinanong kung ligtas ba siya. Siniguro ni Soul A na maayos ang kanyang kalagayan. Kinabahan si Yang Chun nang makilala niya ang matanda. Itinuro ni Soul A si Yang Chun at sinabi sa kanyang lolo na binigyan niya ito ng patatas. Hinailan ng matanda ang kamay ng kanyang apo, at lumapit kay Yang Chun. Yumuko siya at humingi ng paumanhin. Sinabing hindi alam ng kanyang apo ang tamang asal kaya nagkasala ito. Sinabi ni Yang Chun na walang problema. Ipinaliwanag niya na sa katunayan, nagpapasalamat siya kay Seal A dahil gutom siya ngayon. Ipinaliwanag niya na tanging honey cookie lang ang maibabalik niyang pabor. Tinanong niya ang matanda kung tatanggapin ba nito ang biskwit bilang kapalit ng kabutihan ng kanyang apo. Nagulat ang matanda sa sinabi ni Yang Chun. Bago pa siya makasagot, sinabi ng kanyang apo na gusto niya ang honey cookies. Inabot niya ang kanyang kamay upang kunin ito, ngunit binuhat siya ng kanyang lolo, at nagsimulang tumakbo. Sinabi ng matanda kay Yang Chun na hindi nila maaaring tanggapin ang isang bagay na napakahalaga. Tiniyak niya sa binata na hindi na nila siya gagambalain muli. Tinawag ni Yang Chun ang matanda at hiniling na maghintay. Nagulat ang lolo ni Soul A sa narinig. Sinabi niya kay Yang Chun na maaari nitong ilabas ang kanyang galit sa kanya kung kinakailangan. Sa ikinagulat ng matanda, inilagay ni Yang Chun ang biskwit sa kamay ng kanyang apo at sinabi na iyon ang kanyang sagot. Tuwang-tuwa si Soul A sa pagtanggap ng biskwit, at inialok muli kay Yang Chun ang isa pang patatas. Ngumiti ang matanda nang mapansin niyang tila nahanap na ni Soul A ang taong hinahanap niya. Pagkatapos tanggapin ang biskwit, kumaway si Soul A kay Yang Chun habang yumuko ang kanyang lolo bilang paggalang. Nang tumalikod na ang maglolo, nawala ang ngiti sa mukha ni Yang Chun at bamantong hininga siya ng malalim. Nagulat si Muyon sa nakita at tinanong kung masama ba ang pakiramdam ng kanyang batang amo. Ang dahilan ng kaba ni Yang Chun ay dahil sa pagkakakilanlan ng lolo ni CLA. Siya ay si Wee Hyogon, ang dating pinuno ng Merm Alliance at isa sa tatlong Supremes. Sila ay kinikilalang pinakamalalakas sa mundo ng martial arts at nagbibigay takot sa mga unorthodox martial artists. Kilala rin siya bilang The Sword Supreme. Habang pinapanood mula sa malayo si Hyogon na pinagsasabihan ng kanyang apo, nag-isip si Yang Chun kung bakit naroon ang matanda sa kanilang bayan. Hindi siya makapaniwalang muntik na siyang mapahamak sa isang panaginip. Matapos pagsabihan ng matanda si Soul A, lumingon ang dalaga at ngumiti kay Yang Chun. Sinabi ni Muyon na kailangan na nilang bumalik. Pumayag si Yang Chun at inisip na handa na siyang mamatay ng payapa dahil wala na siyang pinagsisisihan. Sa kanyang pagkabigla, hindi siya nagising mula sa anumang panaginip. Nang makarating siya sa pintuan ng kanilang manor, naguguluhan siya kung bakit hindi siya nagigising. Sigurado siyang gising na siya kung ito'y panaginip lang. Habang nag-iisip, may tumawag sa kanya na fascinating person. Kaagad niyang nakilala ang boses. Nang itaas niya ang kanyang ulo, nakita niya ang isang batang babae na papalapit sa kanya. Sinabi ng dalaga na nakakatuwang may lakas loob siyang pumunta sa lugar kung saan darating ang pinuno ng kanilang angkan. Naalala ni Yang Chun na ang dalaga ay si Go Yeon-so, kilala bilang Flame Sword. Siya ang kanyang pangalawang nakatatandang kapatid na pinakagalit sa kanya. Nagulat siya na maraming tao ang nagtipon sa labas dahil paparating ang pinuno ng angkan. Tinanong ni Go Yeon-so si Yang Chun kung ano ang pakay niya. Ipinatong ng dalaga ang kanyang kamay sa balikat ng kapatid at sinabi na lumayo na lang kung may pinaplano itong kalokohan. Tinanggal ni Yang Chun ang kamay ng kanyang kapatid mula sa kanyang balikat, na ikinagulat ni Yeon-so. Sinabi niya kay Yeon-so na naroon siya dahil kinakailangan. Nainis si Yeon-so at sinabi na walang saysay para sa isang taong matagal na umiiwas sa mga pagpupulong na bigla na lang magpakita ngayon. Sinabi ni Yang Chun sa kanyang kapatid na kasalanan niya ang lahat.
Dagdag pa niya na hihingi siya ng tawad sa pinuno ng kanilang angkan mamaya. Nagtaka sina Muyon at Yonso sa kanilang narinig nang sinabi ni Yang Chun na hihingi siya ng tawad. Lalong nagalit si Yonso nang marinig ito, at nagpalabas siya ng kanyang enerhiya. Lumapit siya kay Yang Chun, at sinabihan itong itigil na ang anumang kalokohan na binabalak niya. Naging tensyonado ang mga lingkod sa paligid nang marinig nila ito. May galit sa mukha, binalaan ni Yonso ang kanyang kapatid na huwag siyang inisin, ngunit bago pa siya makapagsalita ng higit pa, pinigilan siya ni Yang Chun at sinabing dumating na ang kanilang ama. Pagkasabi nito, isang lalaki na nakasakay sa kabayong pula na parang dugo ang pumasok sa bakuran, nakasuot siya ng pulang kasuutan at may pula ring mga mata, na may malaking peklat sa kanyang mukha at malamig na tingin. Tinanong ng pinuno ng angkan ang kanyang mga anak kung ano ang dahilan ng kaguluhan, yumuko ang lahat ng miyembro ng angkan bilang paggalang, pinagmasdan ng lalaki si Yang Chun, bahagyang nagulat na makita siya, nang mapansin ni Yang Chun na tinitingnan siya ng kanyang ama. Tumingala siya, tumigil ang ama sa pagtitig at tinawag ang isang ministro, bumaba siya sa kanyang kabayo at tinanong ang ministro kung handa na ba ang sword unit. Ipinaalam ng ministro na nagpapahinga pa ang unang unit matapos bumalik sa kanilang misyon. Ngunit handa na ang ikaapat na unit, inutusan ng pinuno ang ministro na ihanda ang ikaapat na unit at makipagkita sa kanya pagkatapos ng kanilang paghahanda. Kinabahan si Yang Chun sa malamig na tingin ng kanyang ama, bagaman hindi niya alam kung nananaginip ba siya, hindi niya gusto ang ganoong pagtingin mula sa kanyang ama. Bago umalis, lumingon ang pinuno ng angkan at inutusan si Yang Chun na pumunta sa kanyang silid matapos nilang kumain. Nagulat sina Yang Chun at Yonso sa narinig. Hindi maintindihan ni Yang Chun kung ano ang nangyayari. Sa susunod na tagpo, makikita sina Yang Chun at Yonso na kumakain kasama ang kanilang ama sa isang malaking bulwagan. Nagulat si Yang Chun na nanatili pa rin ang tensyonadong atmosphere sa pamilya. Pakiramdam niya, hindi niya alam kung kumakain siya gamit ang kanyang bibig o ilong dahil sa sobrang kaba. Nagsimulang umasa si Yang Chun na may magsasalita para maibsan ang tensyon. Binasag ng kanilang ama ang katahimikan at tinawag si Yonso bilang ikalawang anak. Sinabi niyang narinig niyang may nagawa itong kahanga-hanga sa larangan ng martial arts. Ngumiti si Yonso at ipinaliwanag sa kanyang ama na nakamit niya ang isang maliit na liwanag ng kaalaman at umabot na siya sa 3-star. Ilang araw na ang nakalipas. Pinuri ng pinuno ng angkan ang kanyang anak sa tagumpay nito. Sinabi niyang lumampas na si Yonso sa inaasahang antas para sa kanyang edad at hinimok siyang ipagpatuloy ang dedikasyon sa pagsasanay. Nagpasalamat si Yonso sa papuri ng kanyang ama. Humanga si Yang Chun sa tagumpay ng kanyang kapatid, ngunit hindi na siya lubos na nagulat dahil alam niyang may talento at masipag si Yonso. Napansin ni Yang Chun na maganda si Yonso kapag nakangiti. Ngunit agad ding nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Yonso nang mapansin niyang nakatingin sa kanya si Yang Chun. Bago pa makakain muli si Yang Chun, tinawag siya ng kanilang ama, at tinanong kung pumunta ba siya sa lansangan kanina. Ipinaliwanag ni Yang Chun na may kailangan siyang gawin doon. Pagkarinig sa sagot, tumayo ang pinuno ng angkan at sinabing ipagpatuloy lang ng kanyang mga anak ang kanilang pagkain. Napansin ni Yang Chun na kakaiba ito. Pakiramdam niya ay may sasabihin sa kanya ang kanyang ama. Naniniwala si Yang Chun na sasabihin ng kanyang ama ang nais nitong sabihin sa kanya kapag nakita siya mamaya. Habang iniisip niya ito, lumapit sa kanya ang isang kasambahay. Lumapit ito sa tainga ni Yang Chun at sinabi na pinapapahinga siya ng kanyang ama para sa araw na yun. Ibinunyag ng kasambahay kay Yang Chun na pinapatawag siya ng kanyang ama sa kanyang silid bukas. Nagulat si Yang Chun sa narinig niya. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagbago ng isip ang kanyang ama. Kinagabihan, makikita natin si Yang Chun sa tabi ng bintana sa kanyang silid, nakatingin sa buwan. Napagtanto ni Yang Chun na bumalik siya sa nakaraan, napakuyom siya ng kanyang kamao sa galit, naisip niya na sa wakas ay may pagkakataon na siyang patayin ang Heavenly Demon. Ngunit agad niyang inalis ang ideyang ito sa kanyang isipan, alam niyang umaasa siya sa isang imposibleng bagay. Hindi niya alam kung paano niya papatayin ang taong pumatay sa 3 kataas-taasang nilalang na sinasabing mas makapangyarihan pa sa langit, habang iniisip niya ang kanyang buhay bilang isang demonyong nilalang na naglingkod sa Heavenly Demon para lang mabuhay, nainis siya, nabuhay siya na puno ng pagsisisi. Bagaman hindi niya gusto ang kanyang nakaraan na puno ng pagdaramdam, marami pa rin siyang natutunan, nagpasya si Yang Chun na mamuhay ng bagong buhay ngayon na siya ay muling isinilang. Hindi niya nakitang kailangang magpaka-stress dahil sa huli ay mapapatay din ang Heavenly Demon ni Sola, at tuluyang maglalaho ang kulto ng mga demonyo.
Nagpasya ang ating bida na mamuhay ng tahimik sa pagkakataong ibinigay sa kanya, sa seryosong tingin sa kanyang mukha, tiniyak ni Yang Chun sa kanyang sarili na hindi na niya uulitin ang mga pagkakamaling nagawa niya sa kanyang nakaraang buhay, para magkaroon ng maayos na pamumuhay. Napagtanto ng ating bida na kailangan niyang dagdagan ang kanyang lakas. Umupo siya sa posisyon ng lotus at sinubukang maramdaman ang enerhiya sa loob niya. Nagulat si Yang Chun nang makita niya kung gaano kaliit ang kanyang panloob na enerhiya. Matapos makita kung gaano ito kahina, napagtanto niya kung gaano kahanga-hanga ang kanyang kapatid na babae na nasa 3-star na, gayong 1 taon lang ang tanda nito sa kanya. Siyempre, may paraan ang ating bida para tulungan ang kanyang sarili. Nagpasya si Yang Chun na magsanay gamit ang teknik sa paglinang na tanging ipinapasa lamang sa mga dugong kamag-anak ng pamilyang Go. Nang kanyang buhayin ang teknik, nagsimulang umikot ang kanyang panloob na enerhiya. Kilala ang teknik na ito bilang Go Flame Wheel Art. Kapag umabot ang isang tao sa 4 na star, magagawa niyang maglabas ng naglalagablab na panloob na enerhiya. Kapag umabot naman sa 7 star, kaya na niyang balutin ang kanyang katawan ng apoy. Sa kasamaang palad para sa ating bida, isa pa lamang siyang 1 star. Alam ni Yang Chun na kailangan niyang tipunin ang panloob na enerhiya sa lalong madaling panahon upang mapakinis ito hanggang maabot niya ang 2 star, upang magkaroon ng maayos na pamumuhay. Tiniyak ni Yang Chun sa kanyang sarili na hindi na siya muling aasa sa kapangyarihan ng mga demonyong nilalang. Nagpasya siyang pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas ng sarili niyang kapangyarihan. Matapos niyang paikutan ang kanyang panloob na enerhiya ng ilang sandali, nagsimula na siyang makaramdam ng matinding pagod. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, binitawan ang kanyang enerhiya, at huminga ng malalim. Pagod na pagod, bumagsak siya sa kanyang kama. Itinigil niya ang pag-ikot ng kanyang enerhiya dahil alam niyang maaaring mamatay siya kung masyado niyang pipilitin ang kanyang katawan. Alam ni Yang Chun na ang katawan niya ngayon ay hindi kayang tiisin ng madali ang panloob na enerhiya. Sigurado siya na makakaranas siya ng pagka-deviate ng enerhiya kung magpapatuloy siya. Si Yang Chun ay nagsimulang tumawa. Masaya ang ating bida nang makita niyang nagkaroon siya ng ilang resulta mula sa pag-ikot ng kanyang enerhiya. Tumaas ang kanyang panloob na enerhiya at naabot na niya ang unang yugto ng 2 star. Habang tinitingnan ng kanyang kamay, tiniyak ni Yang Chun sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat ng paunti-unti. Nais niyang mag-improve ng hindi mabilis, ngunit iba sa kanyang nakaraang buhay. Tiniyak niya sa kanyang sarili na hindi na siya gagawa ng mga hangal na pagkakamali na makakasama sa kanyang hinaharap. Kinabukasan, nagising si Yang Chun na pagod. Nagulat ang ating bida nang makita niyang ang buong katawan niya ay masakit pa rin mula sa pagsasanay na ginawa niya kagabi. Habang nagsusuot ng kanyang mga damit, sinabi ni Yang Chun sa kanyang sarili na kasalanan niya na hindi siya nag-training hanggang ngayon. Nagdesisyon si Yang Chun na pumunta sa silid ng kanyang ama. Pagkatapos, nagdesisyon siyang gamitin ang oras niya upang mag-training. Ngunit nang buksan ng ating bida ang kanyang pinto, may nakita siyang nakakagulat. Nasa pintuan si CLA. Binigyan siya ng ngiti ng dalaga at binati siya. Sa mundong ito, biglaang may pumutok na bitak sa kalangitan. Nagulat ang isang lalaki sa kalsada nang makita ang bitak. Tinanong siya ng kanyang kaibigan kung bakit siya nakatingin sa taas. Tinanong ng lalaki ang kanyang kaibigan kung palagi bang nandoon ang isang bituin sa bahaging iyon ng kalangitan. Habang tinitingnan ng bitak, nakita ng lalaki ang isang malaking mata sa loob nito. Nataranta ang lalaki sa kanyang nakita. Sa kasamaang palad, bago pa siya makapag-react, ang mga halimaw ay dumaan at pumasok mula sa walang laman na kalangitan. Kilala ang mga bitak na ito bilang mga pinto ng Demon Realm. Bawat sekta ay may grupo na kayang labanan ang mga halimaw na ito. Ang mga grupong ito ay kilala bilang mga sword units. Bawat sekta ay may sword unit. Ang pamilya ng Gu ay may 5 sword unit. Ang nakatatandang kapatid na babae ng ating bida na si Gu Weibei ay ang commander ng ika-5 sword unit. Ginugol ni Yang Chun ang kalahati ng kanyang buhay sa ilalim ng mahigpit na utos ng kanyang kapatid na babae. Sa panahong iyon, nakilala niya ng pormal si CLA. Sigurado si Yang Chun na dapat niyang makilala si CLA pagkatapos ng kalahating taon mula sa insidente ng patatas. Hindi maintindihan ng ating bida kung bakit naruroon ang dalaga sa kanyang pintuan. Nagdesisyon siyang bumalik sa kanyang silid. Iniisip niyang baka ilusyon lang ito dahil sa sobrang pagod sa kakabukas lang ng mata mula sa magdamag na paggising. Hinawakan ni CLA ang kanyang mga damit bago pa siya makapasok pabalik.
Hiniling ng dalaga na maghintay siya at binati ang ating bida. Nais niyang ipakilala ang kanyang sarili ng pormal. Bago pa siya makapagsalita, may humaplos sa kanyang kamay. Ang taong humaplos ay si Hyogon, ang matandang tao. Pinaalalahanan siya nito na hindi niya dapat tretuhin si Yang Chun ng ganoon. Nagulat ang ating bida nang marinig ang sinabi ng Sword Supreme. Hiniling ni Hyogon kay Seal na humingi ng paumanhin kay Yang Chun. Yumuko ang dalaga at humingi ng tawad kay Yang Chun. Hindi maintindihan ng ating bida ang nangyayari. Yumuko si Hyogon sa kanya at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Wee Moon. Ipinaliwanag niya kay Yang Chun na magsisilbi siya sa kanya simula ngayon, dahil sa tulong ng kanyang ama. Tiniyak niya sa ating bida na itataas niya ang kanyang mahinang katawan upang maglingkod ng mabuti. Nagulat si Yang Chun nang makita niyang ipinakilala ni Sword Supreme ang kanyang sarili bilang Wee Moon, imbes na Wee Hyogon. Ipinakilala din ni Seal ang kanyang sarili gamit ang kanyang tunay na pangalan at sinabi niya kay Yang Chun na siya ay magsisilbi sa kanya kasama ang kanyang lolo. Nagulat si Yang Chun nang malaman niyang ang pinakamalalakas na tao sa mundo ay nais maglingkod sa kanya. Napagtanto ng ating bida na tiyak na pinayagan siya ng kanyang ama na gawin ito para sa isang dahilan. Naisip niya na ang kanyang bagong buhay ay tila nakatakda ng magkamali mula sa simula. Bumati si Yang Chun kay Hyogon at hiniling niyang tawagin na lang siya sa kanyang pangalan. Tinawag ni Hyogon si Yang Chun bilang Young Master, na ikinagulo palalo ng ating bida. Habang nakaupo sa kanyang pintuan, nagulat si Yang Chun sa nakikita niya. Hindi siya makapaniwala nang makita niyang ginagamit ng Sword Supreme ang walis upang magwalas ng kanyang bahay. Ang matandang lalaki ay lumingon, at ninitian si Yang Chun nang makita niyang nakatitig ito sa kanya. Nakaramdam si Yang Chun ng kaba nang makita niyang ngumiti ang matanda sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Habang nagwawalis ang kanyang lolo, nakatanggap si Soul ng maraming damit mula sa ibang mga kasambahay. Sinabi ng mga kasambahay sa ating dalaga na masyadong marami ang mga ito. Ngunit tiniyak ni Soul sa kanila na kaya niyang buhatin ang mga ito. Habang nanginginig siya, isang kasambahay ang nag-alok na tulungan siya. Ngunit muling tiniyak ni Soul sa kanya na kaya niyang dalhin ang mga damit. Sa kasamaang palad, natamaan ni Soul ang isang bato, at bumagsak siya sa lupa. Nagkalat ang mga damit sa kung saan-saan. Tumama ang ulo ni Soul sa lupa, at bumagsak ang isang balde sa kanyang ulo. Nakaramdam ng awa sina Yang Chun at ang iba pa para sa dalaga, agad namang sumugod ang ibang mga kasambahay upang tulungan siya. Nagulat si Yang Chun nang makita niyang hindi magaling sa gawaing bahay ang dalaga. Sigurado ang ating bida na dapat ay may talento sa sining ng pakikipaglaban si Soul ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ito sobrang clumsy. Habang nag-iisip si Yang Chun, bigla siyang tumayo. Sa sandaling tumayo siya, naglakad paakyat si Soul at lumapit sa kanya. Tinanong ng ating bida ang dalaga kung matatapos na ba niya ang ginagawa niyang gawain. Ibinunyag ni Soul kay Yang Chun na inutusan siyang sundan ito. Sa kumpiyansang anyo, sinabi ng dalaga sa ating bida na iniutos mismo ng kanyang lolo na samahan siya palagi. Nang marinig ito, napagtanto ni Yang Chun na si Soul ang kanyang personal na lingkod. Mabilis na naunawaan ng ating bida na si Soul ay ipinasa lamang sa kanya dahil wala nang gustong mag-asikaso rito. Naisip ni Yang Chun kung makatarungan ba na ang isang personal na lingkod ay piliin ng basta-basta. Umakyat si Soul sa hagdan, at lumapit sa kanya upang ayusin ang kanyang kasuotan. Kayang tiisin ni Yang Chun si Soul ngunit ang presensya ng Sword Supreme ay masyadong mabigat para sa kanya. Matapos sa pagtali ng kanyang kasuotan, sinabi ni Seal sa ating bida na tapos na. Napansin ni Yang Chun na lukot-lukot ang kanyang suot, kaya't siya na mismo ang nag-ayos nito. Napaisip ang ating bida kung kaya ba ng kanyang ama na kunin si Sword Supreme at ang apo nito kahit alam na niya ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Habang isinusuot ang kanyang sapatos, napagdesisyonan ni Yang Chun na harapin ang kanyang ama tungkol sa isyong ito, ngunit bago pa siya makaalis, pinigilan siya ni Soul at sinabing hintayin siya. Sinabi ng ating bida sa dalaga na hindi siya makakasama at kailangan itong manatili upang masanay sa kanyang mga gawain. Nalungkot si Soul nang marinig ito, kaya nagulat ang ating bida. Pagdating sa tarangkahan, pinaalalahanan niya ang dalaga na pagbutihin ang kanyang trabaho. Bago isara ang gate, sinabi niya kay Soul na bibigyan niya ito ng pabuya. Natuwa ang dalaga nang marinig ito, habang ang kanyang lolo naman ay nakahinga ng maluwag nang makita niyang nagbago ang kanyang mood. Nagbago ang tagpo,
At makikita natin si Yang Chun sa pintuan ng kanyang ama. Bago pumasok, inisip niya kung gaano nakakatakot ang sitwasyon, hindi siya kailanman naging malapit sa kanyang ama, at hindi pa niya ito nakausap ng personal. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, ngunit tiyak niyang may mahalagang sasabihin ang kanyang ama dahil siya mismo ang nagpatawag sa kanya. Nagpasya siyang tanungin ang kanyang ama tungkol kay Hyogon at Sola pagkatapos niyang marinig ang nais nitong sabihin. Habang malalim siyang nag-iisip, may biglang lumitaw sa likuran niya. Tinanong siya ng tao kung hindi ba siya papasok. Napasigaw ang ating bida at napasabi ng, "Naku," nang marinig niya ang boses ng taong yun. Paglingon niya, laking gulat niya nang makita ang kanyang ama. Inutusan siya ng patriarch na pumasok na sa loob. Habang nakaupo sa harap ng kanyang ama, nagsimulang manginig si Yang Chun. Hindi siya makapaniwala na nasabi niya ang kalokohan sa harap ng pinuno ng angkan. Tinanong siya ng patriarch kung nakita na ba niya ang kanyang mga bagong alagad. Sinabi ni Yang Chun sa kanyang ama na binati na niya ang mga ito. Inutusan siya ng patriarch na sabihin sa kanya kung ano ang opinyon niya tungkol sa mga bago niyang alagad. Nagpasalamat si Yang Chun sa kanyang ama sa pag-a-assign ng mga bagong alagad para sa kanyang kaginhawaan. Nais sana niyang magtanong pa tungkol sa iba. Ngunit pinutol siya ng patriarch. Inutusan siya ng patriarch na huwag nang magtanong at tiniyak na ipapaalam sa kanya ang mga detalye sa tamang panahon. Tinanggap ni Yang Chun ang utos ng kanyang ama. Nang maisip niyang pinutol siya ng kanyang ama sa pagtatanong, naisip ng ating bida na inarkila sila ng patriarch kahit na alam niya ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Naisip niya kung may kasunduan ba ang patriarch sa Sword Supreme. Inutusan siya ng pinuno ng angkan na huwag mag-alala tungkol sa maliliit na problema. Sa halip pinakiusapan niya si Yang Chun na maghanda para sa Unified Dragon Assembly kinabukasan. Tinanggap ni Yang Chun ang utos. Nang tanggapin niya ito, sinubukan ni Yang Chun na alalahanin kung ano ang Unified Dragon Assembly. Matapos mag-isip ng ilang minuto, naalala niya kung anong klaseng lugar ang pupuntahan niya.